Yo! What is good? Welcome back to Josh On Point mga pare. So ngayon bro, magre-review tayo ng video na nakita ko sa Facebook pare. Samahan nyo pare, samahan nyo kung mabad trip. Kaya ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, so before tayo mag-start, again, alam nyo na yan, yung mga perfumes natin bro. So para pang pataboy ng mga ulupong na babae pare, mga perfume natin bro, available. By the time na re-record ko tong video na to pare, hindi pa available yung Shopee natin. So doon kayo sa TikTok shop ko bumili. Alright? At paubos na yung Seduce natin. Okay mga bro, so kung hindi nyo pa natatry itong dalawa pare, it's time na itry nyo naman itong dalawa na to. Hindi kayo magsisisi rito. Alright? Link nasa description. Okay bro, huwag na natin patagalin to. Let's do this. So sir, wala na silang hiram at gusto niya makipaghiwalay sa'yo. Sasabihin mo sa kanya diretso na... Sinabi ko na ko. Sasabihin mo sa kanya kayo. So, nakalagay dito, ito ang malupit harapan inamin ni Mrs. kay Mr. na siya'y nanlalalaki. Sige, tignan natin bro, tignan natin. Naayos ko na. Oo nga, okay lang naman yun. Ang sa akin lang, nagbabanta ka. Nanghihingi ka pa ng 50,000, tapos mangungutang ka na ngayon. Pagkatapos, babanta mo pa ako na ipapasara mo yung Oo, ipapasara ko yung flat. Talagang hindi patas yun. Dapat, Kasi hindi sabi na mo kita pa. ipapatil ko mo ako eh. Sabi ko sa'yo. So, umpisa pa lang, nauurat na ako pre. So, ayon sa narinig ko, gusto na ni girl makipaghiwalay, no? Si tropa naman sabi niya, okay lang. No? Okay lang naman sa kanya, walang problema makipaghiwalay. Pero itong si girl, nanghihingi daw ng 50,000. Tapos may gustong ipasara. Ano yun? Ano yung gustong ipasara ng babae na to? Kung sa'yo, wag mo kayo papatulpo, hindi ko papasalin. Ilang beses kita tinawagan bago mangyari ang lahat ng to. Kinausap ko ang mama mo, pero ayaw ko kausapin. Kinausap ko ang papa mo, ayaw ko kausapin. Kinakausap ko si ate mo, sinasabi ko ang lahat, ang totoo. Pero ayaw mo Kasi mami. pinost pa po niya sa Facebook, buong mundo po nakakita. Yung picture namin ni Ram na wala naman pong halikan doon. Ano lang po, yung parang kumain lang po kami. Tapos sabi po niya, kabit ng asawa ko, ang sarap ng kabit po. Ganyan, meron po akong ebidensya. Pwede naman po siguro pag-usapan, di ba? Okay. Pero bakit po kailangan pang i-post sa Facebook na kabit ko, ang sarap ng kabit ko, tapos pinagtatag po sa buong pamilya ko, tapos pinagpa po sa mga friend ko sa Facebook. Siguro po sa sobrang sama na loob. Pero, Opo, yun naman po. pero meron mo tayong proseso na pwede nyo siyang ireklamo. Pero sa nakikita ko po, pwede kayo mabaliktad kapag nireklamo nyo siya, siya ang papanigan ng korte dahil kasal kayo at nagpagrelasyon ko sa iba. Ikaw ang makakasuhan. Mas malala pa pala Brad, kasal pa pala sila pre. Alam mo bro, sige, ituloy pa natin. Pero again, uulitin ko sa inyo mga pare. Okay? Ang kasal, huli yan bro. Hindi yan minamadali, lalong-lalo na kung lalaki ka. Wag na wag mong mamadaliin magpakasal sa babae kung hindi mo pa siya totally kilala bro. Kasi your life will be hell pag kasal ka sa babaeng ulupong. Okay? Hanggat maaari brad, hanggat di mo pa nakikilala ng gusto, hindi mo nadala sa hirap yung babae, hindi kayo nagkabulilyaso, hindi kayo nagkaroon ng problema, nakita nyong smooth lang yung relationship ninyo, wag na wag kayo magpapakasal muna. Okay? Kasi hindi mo pa nasusubukan yung tunay na ugali ng babae. Ang tunay na ugali ng babae pare, nakikita nyo yan sa hirap. Okay? Sa hirap. Sa problema. Pag okay yung babae, pag may problema kayo, okay, good. Ibig sabihin, from problema, sa walang problemang pang araw-araw na buhay ninyo, okay. Pero pag nakita nyo parang smooth lang, wala kayong problema, sabay sa isipin mo. Siyempre, pag emotional ka na lalaki, isipin mo, ay, ang sarap kasama nito, wala kaming problema. Pues, yun ang, yun ang sign na parang, teka, hindi pa okay ito, kailangan basahin ko pa ng husto tong babae na to. No? Tignan natin, tignan pa natin, mahaba pa yung video. Ikaw ang madadali sa korte, di ba? Kapag pinala mo siya ng kaso about that picture na nagpaghalikan ka sa iba. So, mas maganda, tumahimik ka na lang at makiusap sa kanya na tanggalin yun.
Tinanggal niya naman po. Ayaw niya nga lang po ibigay yung password ng Facebook ko kasi nasa kanya po yun. Okay. Ano siya sabi? Binabantayan? Binabantayan niya po ako na papasira niya yung bahay ko, yung plot doon na O kasi pinundan bawal ko. naman talaga O yun. kaya nga, pero hindi ko Bakit lang papasira? parang Bawal ako po yun. nagpakahirap Ano doon. yung bawal? Bawal po kasi sa Dubai po, bawal po magpa-rent doon. Nagpaparent siya. Ang paparent po siya. Tapos, nagkasama kami, never po ko niyang pinagkatiwalaan. Oh, ano naman, may diskarte si tropa doon. Sa Dubai, dumiskarte siya. May parenta siya. Actually, gawain talaga ng mga OFW yun doon. Pag may pwesto ka doon, tapos may tinirhan ka ulit na bago, pag wala pang umaano doon, dahil mahirap nga maghanap ng pwesto doon, pwede mong parentahan. Kumbaga, diskarte yun. Sideline, kumbaga. No? Pero itong babae na ito, nakikitaan ko ng sobrang kademonyuhan, pare. Dahil hindi lang sila nagkasundo, isusumbong niya yung sideline ng tropa. Biruin mo yun. Ikaw na yung nanlalaki, ikaw na yung may bagong ka-relationship na dapat masaya ka na, pero hindi. Gusto mong sirain pa yung buhay ng niloko mong lalaki. Diba? Anong klaseng kademonyuhan to? Ibigyan po ako ng mga tenant doon ng, Shelon, dito yung pera. Bakit ganun yung asawa? Buong alam po lahat ng mga kasama ko doon na, bakit ganun asawa ka pero parang takot ka? Hindi man ikaw ang nakakahawak ng pera. Ba't siya ang nagdidesisyon sa lahat? Yun po yung kasi yung mali niya, sir. Kaya po siguro ako kaya siguro din po ako nagloko. Tsaka po So, naghahanap po. narinig mo ng reason kung bakit siya nagloko daw? Hindi, Kasi hindi mo siya pinapahawakan ng Oo, pera? hindi. Tsaka Kasi po, may ano po yan, mukha pong pera yan. Oo, yan. Ang mismo po Yan ang sabi po sa akin ng isa. magulang niya, mismo, mama niya, papa niya, ako daw ang hawak ng pera kasi nga, yung ginagawa niya, pag nakawak siya ng pera, gastos siya. Oo, kasi Binigyan sabi niya, ko eh. pinapahawak ko sa kanya, pati credit card ko. Maggulat na lang ako sa credit card ko, puno na ng swipe. Gulat na lang ako, at ako magbabayad. Eto pa, naungutang siya sa katrabaho niya, wala pa yung sahod niya, tapos ako pagbabayarin niya. Kesa, Be logical, Josh. Be logical, Josh. Be logical. Huwag maging emotional, pare. Hindi yan ang tinuturo natin dito. Pero putang... Bro, naririnig nyo ba yung sinasabi ng babae? Para bang gusto niya na may karapatan siya doon sa business nung tropa, no? Gusto niya na may karapatan siya doon sa business ng tropa at yun ang inirarason niya dahil hindi siya binigyan ng karapatan doon sa business ng tropa, yun ang rason niya kung bakit daw siya nagloko. Isipin niyo mabuti yan, pare. Isipin niyo mabuti yun. Ha? Isipin niyo mabuti. Is that a mindset na mapagkakatiwalaan mo sa makakasama mo sa buong buhay mo, bro? Diba? Kasi may business, pag may business ka, Brad, no? Ako, nagsasalita ako in my, sa experience ko, sa case ko. May business ako. Okay? Now, yung business ko, hanggat maaari gusto ko, ako lang ang mag-handle. Okay? Ako lang mag-handle. Wala akong problema na ipa-handle sa iyo, no? Bilang partner ko, yung business ko. Pero yung pera, gusto ko ako maghahawak, ako ang mag-aayos kasi ako ang nakakaalam ng business ko. Diba? For example, in my experience, no, yung SME ko rito, katulong ko siya sa pagbabalot ng mga tinda na binibili ninyo. Pero yung pagdating sa pera, pagka naglabas na yung pera, withdrawin ko na sa mga platform, sa akin lahat yun. Okay? Akin lahat yun. Ako magmamanage nun. Ibibigay, kumbaga, pero nararamdaman ng SME ko yun, kumbaga, yung meron siyang hati dun na ako bahala. Ako ang naghahawak. No? Hindi ibig sabihin na ikaw ang tumutulong, ikaw ang asawa, may karapatan ka na sa business ko na ginawa ko. Diba? Hindi ganun yun. Okay, hayaan mo yung asawa mo ang mag-decide kung ipapahawak niya ba sa'yo yung business niya. Okay? Kung kayong dalawa ang naghanap or nag-isip ng business na yun, okay, good, may karapatan ka. Pero kung wala kang karapatan dun. Diba? Manghingi siya ng tulong sa'yo na, ito ganyan, pakisingil na lang yun, pero yung pera, bigay mo sa akin, ha? Lahat yun. And,
may basis kung bakit ginagawa ng lalaki yun. Kasi gastador pala. Pero mo magulang na yung nagsabi dun sa lalaki na gastador. It's smart na hindi niya ibigay sa yun. Pero mo, niloko mo pa siya. Pare, niloko niya pa. Oh, tama lang pala yung desisyon niya na wag ibigay sa yung pera. Kasi kung binigyan ka niya ng karapatan dun sa business, malamang sa malamang, ginastos mo pa doon sa lalaki mo yung business, yung pera ng business ng lalaki. Walang iya, pare. Parang ano to, bro? Reincarnation ng demonyo tong babaitan na to. Saan yung ginagastos yung mga pera na binibigay mo? Sa pamilya ko po, Sa pinapadala ko pamilya sa niya. Dubai. Tapos Pinapadala ko po sa hindi, pero po Pilipinas. yung para sa sarili namin, wala po kami na ipupundar. Mali nga naman po yun, ma'am. Kasi dapat magkasama Kasi walang papagawa po kasi ako ng bahay. maski na, ma'am, yung pera po ninyong dalawang mag-asawa, pera niyo po dapat yun. Hindi naman po, at hindi para, naman ma'am, Jason, ano pong ebidensya meron kayo? Ma'am? Meron po ako, sir, na picture na in-upload ng kabit niya sa Imo. Doon Doon yung po, sabihin imo po. Imo yung sa video call nila, na kasama sa akin yun, na nag-a-appear yun, every upload ng kabit niya, yung nangyayari Ano sa cellphone ko. Ano pong meron doon? Doon pa lang isa, naghalikan sila, nagsama sila sa isang bahay, kumakain, nagiinom ng beer. Habang ako ay nagtatrabaho doon sa abroad, nagpapakahirap. Pero siya, nagbabakasyon dito at nagpasarap. Ma'am, alam niya yun? Alam niyo na po yun, noon pa po yun, Hindi pa po. na Hindi may ko pa po relasyon alam na po yun. kami noon ni Ram. Sino yung si Ram? Ex ko po yun. Kahit na ex, pero tuloy-tuloy pa rin ang relasyon niyo hanggang ngayon. Opo, inamin ko naman po, may relasyon pa rin po kami. Hanggang ngayon? Opo, kasi po, nung may 2 years po kami nagsama ni Gilson. So sa 2 years... Kasal po kayo, ha? Kasal kayo? Kasal po kami, pero kasal po kami, 3 months lang po kami nagkakilala, pilit lang po yung kasal namin dalawa. Paano? Ito po nasabing pilit. Kasi po, Ay, nako, tignan mo pare, tumatama. Tignan mo talaga, bro. Hindi mo masasabi na, again, hindi ko pa ito napapanood. Baka sabihin, nag-i-invent yun. Hindi, pare. Okay, walang bullshit dito sa channel na to. Yun ang masisigurado ko sa inyo. Basa ko na eh. Tignan mo, 3 months pa lang silang magkakilala, pare. Nagkasal na sila agad. So, hindi talaga niya kilala yung babae, Brad. No wonder kung bakit ganito ka-bullshit yung relationship nila ngayon. Di ba, bro? It shows. Di ba? Kasi, ano yan eh, para sa akin, no, pag matagal mo ng ka-relationship yan, tapos bullshit yung, ulupong yung babae, pero pinakasalan mo pa, bobo ka. Bobo kang lalaki. Di ba? Pero, again, the same pa rin, bobo ka pa rin pag agad-agad sa maliit na panahon, pinakasalan mo kaagad yung babae, bobo ka pa rin. Okay, bro? Kasi sabi ko sa inyo, isa sa mga power ng lalaki, Brad, is yung tayo nagsa-start ng relationship, tayo ang nagde-decide kung papakasalan natin yung babae. Now, pag kinasal ka sa babaeng ulupong, that's your fault. That is your fault. Biruin mo, bumili ka ng ring, sinuotan mo ng ring, lumuhod ka dun sa babae, nag-propose ka, sinuotan mo ng ring, demonyo. It's your fault. Diba? Bilang lalaki. So again, wag yung mamadaliin yan, bro. Okay? Yung kasal, wag yung mamadaliin yan, Brad. Alright? po, yung that time na nagkakilala kami sa Facebook, na sabi niya, nagyaya siya agad na kasal, pero hindi ko po siya kinilala ng buong lubusan. Na Ba't ka pumayag kung hindi ka pa pala ready at ayaw mo? Ba't Hindi ka po, pumayag? kasi Pera. ang bait po kasi nung that time siya, mabait, nagbibigay po siya ng flower, kung ano-ano. Akala ko po, siya na po, kasi may anak po kung una. Sa una may anak po talaga. So akala mo po. siya na, pero... Akala ko siya na po talaga. So nung nagsama na po kami dun after 2 years, nagsama po kami dun sa Dubai. So nung nagsama po kami sa Dubai, hindi ko po akalain na ganun pala ang ugali niya. Yung pang hindi po kasi turing asawang turing niya sa akin. Sir, ang turing niya sa akin parang, di ko alam kung ano kasi lagi niya sinusumbat sa akin, mukha daw akong pera. Wala naman po akong kinukuhang pera sa kanya. Nakulong nga po yan sa Dubai. Sino po bang tumulong? Di ako. Paano po? Ba't po siya nakulong? Nakulong po siya doon sa Dubai dahil po sa katigasan ng ulo niya. Ano po kasi siya, katigasan? Hindi po kasi siya nakikinig sa akin. Sinabi Dahil? ko sa kanya. Ano po yung nakulong? Anong ang kaso? Sabi ko po sa kanya. Anong kaso? Kaso po siya sa may iniram po ng bangga na ibang lahi yung cellphone niya. So di ba po sa Dubai po, pag bumili po kayo ng SIM card, ano po yun sa yung MH ID, titignan po yun. Okay. Tapos hiniram yung cellphone niya para, tapos tinext po yung lokal na I kill you, if you're not giving the money, I kill you. Like parang ganun po. Tapos ngayon, pinakulong siya nung nagreklamo sa kanya. Parang pinagkaisahan siya. Okay, pero hindi Tapos naman niya ngayon, kasalanan yun. Okay. Hindi niya naman kasalanan. Okay, sige. Okay. Now, mabalik tayo dito sa... Wala namang kwento. Walang kwenta, oh. Tingnan mo yung mga binabanggit na problema, walang kwenta. Hindi naman niya kasalanan yung kung nakulong siya, eh. Di ba? Naloko siya. Oh.
Naloko siya eh. Kasalanan niya ba yun? Hindi naman po siya nagpapakahirap. Diyos ko, kailan lang naman ako dumating? Magkasama lang kami yung last. Okay, so ma'am, pwede ba iwanan mo na lang itong iyong ex? Ay, hindi po. Ayaw mo iwanan? Ayoko na po talaga makipagbalikan sa kanya. Tsaka yung ex ko po, wala na po yun dito. Pero ma'am, kayo po'y kasal. Kasal po Pwede kami. niya kayong kasuhan kapag kayo po'y nakita niyang nagsasama sa iba. Pero ayoko na po gusto ko na po talaga makipaghiwalay. Kasi wala na rin naman kami nung hiram. Dapat yon gagastusin niyo para sa mga future na plano niyo, pagpapagawa ng bahay, Hindi negosyo. po kasi po, sir, Pero hindi po para itulong mo sa mga Hindi kamag-anak po, mo. ganito po, sir, nanalo po kasi yan ng, sa big ticket po, 1.2 million po kung pera natin dito. Tapos sabi ko po sa kanya, umuwi na tayo ng Pinas. Sabi ko, bakit pa tayo magtsatsaga dito magtrabaho? O sige, babalik tayo dito. Pero uwi tayo at bibili tayo ng bahay sa Cavite. Tapos sabi po niya, tsaka na darating din yung time na yun. So kumuha po siya ng plot doon sa Dubai. So ang laki po na nagastos niya. Yung isang plot po niya napasarado kasi po nabalagi. Tignan mo pare, tignan mo. Pag maling babae talaga ang pinakasalan mo, bro. Wala, no? Tignan niyo yung mindset niya nung nanalo daw ng sweepstake itong si Tropa. Nanalo ng 1.5 million daw, sabi million, no? Gusto kaagad ni babae, wag na magtrabaho, umuwi ng Cavite, doon daw bumili ng bahay. Ano mangyayari sa pera? Patay. Di ba? Million is maliit na halaga lang yun. Magkano bahay sa Cavite? Di ba? Million ang bahay sa Cavite. Oh. Dahil hindi nag-iisip tong babae, ulupong talaga to. Certified ulupong to. Hindi niya iniisip yun. Basta nakita niya may pera, okay, good, pahinga na tayo, huwag na tayo magtrabaho, uwi na tayo sa atin, Cavite. Bili tayo bahay. Si Tropa, hindi niya kudos kay Tropa kasi kahit papaano nag-iisip, di ba? Sabihin na natin, ang pinakamali niya pakasalan tong ulupong na to. Inisip niya pa rin na, teka, maliit na bagay lang to, saka na yan, ipunin ko muna to, may trabaho ako dito. Dito ako bibili ng lupa, dito ako bibili ng business ko sa Dubai. Mas malaki kikitain ko. Hindi pa patay yung pera ko, napaikot niya pa yung pera niya. 'Di ba? Napaikot niya kung bibili siya ng anong business ba 'yun? Parang apartment ata yung ibig niya sabihin dito. So bumili siya ng apartment diyan, 'yun ang paparentahan niya. So iikot yung pera kaysa sa umuwi ng Cavite, walang trabaho, bibili pa ng lupa doon na titirhan lang din nila. Hindi patay yung pera. Di ba? Nag-gets mo ba ako, bro? Wala. Hindi. Pagka nasa babaeng ulupong ka, it's gonna be hell, Brad. It's gonna be hell. Diya yun doon kasi na may nagsumbong na may paupahan siya dun sa Dubai. Bawal ba magpaupa doon? Bawal po kasi magpaupa doon. Okay. Tapos hindi naman po sa akin napupunta din yung Okay, sige, para mapaisin na tayo. Gusto na... Hindi daw sa kanya napupunta yung pera. Bakit wala kang ambag dun eh? Bakit ba gustong-gusto mo may mapunta sa'yo, wala kang ambag doon? Unang-una, siya yung nanalo sa sweepstake. Oh, di ba? Bakit parang dinidemand niya na mayroon siyang makuha? Hintayin mong ibigay sa'yo. Di ba? Unang-una, asawa ka naman yan. Di ba? Papakainin ka naman yan. Kasama na yung lahat-lahat. Ginagastos mo nga yung credit card niya. Puro swipe nga yung credit card mo. Hindi pa ba sapat yun? Di ba, Brad? It's crazy, dude. Na niyang makipaghiwalay sa iyo, Sir Gilson. Ayan, harap-harapan. Sinabi niya sa iyo, ayaw ko na sa iyo. Oh, wala kang magagawa kung ayaw na. Okay lang po yun, sir. Pero kasal kayo, hindi siya pwedeng makisama sa ibang lalaki. Karapatan mo yung magkaso sa kanya. Kung halimbawa, mahuli mo at matiyempuan mo na may kasama. Okay. Ang gusto ko lang po, legal separate. Saka kung mag-abroad siya, si Ram, yung kabit niya, hindi ko po papayagan. Kung pwede i-blacklist. Sir, natatawa ko, sir. Huwag na, hindi na ganun. Hindi po ba Hindi ganun? ganun. May proseso May yun. proseso po yung May proseso yun. pagpapablackface. Kailangan Hindi po ganun may yan. kaso muna siya. Pag nasampahan niyo po siya ng kaso, Yun nga po. then through the courts, yun po ang mag-uutos sa immigration Yun nga na po, sir. hold departure Yun po ang order. ibig ko Huwag sabihin, muna sir. siyang palabasin. Hanggat Sorry, wala sir. po siyang kaso, hindi po natin siya ma-issue ng hold departure order. Okay, sir. Yun nga po. Pwede siguro, mag-usap naman kayo ni Mrs. Pag-usapan niyo Ah. ayos. Opo. So, yan, kausapin mo si Mrs. Mahal mo pa ba si Mrs.? Wala na eh. Ginawa niya na yun eh. Hindi ka, mahal mo pa nga siya. Tanong lang. Yes or no? Ganun na rin yun. Yes. Yes. Mahal pa yun. Mrs. Wag... Bro! Mahal mo pa rin si Mr. No.
Hindi So, na. wala nang pag-asa mong balikan. May anak pa kayo? Wala po. Kaya pala mabilis maghiwalay ito. Wala palang mga anak. Okay sa inyo. Ngayon, ito Okay lang. masarap na payuhan eh. Oo. Kasi walang masasaktan. O, di ba? Walang Maghiwalay anak na naman kayo. involved. Walang anak Go. na Alam po, involved. yun lang naman po. Yes, Yun sabi lang ko po, eh. kasi- Go, go, go. Mm-mm. Kasi parehong walang anak eh. Walang masasaktan. Okay lang po. Maghanap ka ng bago. Pero annulment muna. Oo. Ikaw naman, Mrs. Siya po, balik ka na maghanap ng bago, pero ayusin niyo muna yung annulment niyo. For the meantime, ingat-ingat. O, di ba? O, may gusto kong sabihin kay Sir. Kasi pabalik na po ako ngayong Friday. Sige, sabihin mo si Sir. O, sabihin mo si Sir. Yan. Ayoko na. Ang sa akin lang, hindi ko man napapayagan yung pag-alis mo. Bakit? Kasi hindi pa tayo ganun ka, ano eh. Anong, Tapos ayaw. Bakit? Eh, ngayong Friday na yung flight ko. Anong gusto mo? Alam mo naman, di di ba ba, sabi ko sabi ko- ayoko na nga? Hindi, ganito na. Oh, pwede ba sponsor ko kayo sa isang hotel? Ayoko na. Mag-honeymoon kayong dalawa. For the last time. Baka Ayoko. mamaya. Baka kailangan lang bro. Ikaw ba? Bigyan ka Sabi lang. 2 nights pa. Teka, Si pare naman. May si tropa rin, talagang susupot-supot pa rin. Hayaan mo na yan, Brad. Di ba may chance ka nang makaalis eh. Kumbaga, etong nagloko siya, bro. Itatandaan nyo to, pagka babae nagloko, iniputan kayo sa ulo, it's kind of a blessing, pare. Blessing in disguise. Ibig sabihin, sinasabi sa inyo ng destiny na, oh, okay, hindi para sa iyo yung babae na yan, may panahon ka na ulit na maglaro pa, enjoyin yung pagiging lalaki mo. Ipunin yung pera mo, makabili ng luho mo, Brad. Okay? Masakit yan, pero sige, single ka na ulit. Yung sakit ng ulo na yan, mapupunta na dun sa nilipatan niya. Go ahead and have fun. May panahon, binibigyan ka na pare ng destiny ng kalayaan, bro. Since may pera ka naman, nanalo ka sa sweepstake, may tira pa naman siguro dyan, gastusin mo sa sarili mo. Di ba? Huwag ka na maghabol ng ganito, Brad. Sasabihin mo pa, kasi dito ka muna, hindi pa tayo ayos. Pakawalan mo na, Brad. Pre. Robas, No, sir. baka wala ka nang mahina ka na. Hindi yun, sir. Di Kahapon lang po kasi galing Ha? kakawin ako. Baka si Ram malakas, ikaw mahina. Oh, tumawa siya. Oh, Natatawa lang po ako. Ano, si Ram siguro malakas, ito mahina. Ha? Ba't ka natawa, ma'am? Hindi po kasi natatawa lang po. Aba. Ganyan po talaga yung ugali niyan. Sir, hindi mo siya pwedeng pigilan na umalis. Oo. Hindi talaga, kahit na asawa mo siya. Kasi meron na daw ruling ang Supreme Court, na isingit ko lang, Idol. Very strict na sila dati kapag ka meron ng docket number na kasuhan mo sa korte, pwede mo na ipa-hold departure. Ngayon daw, kailangan meron pang nailabas na hold departure order sa court. Kaya mahabang proseso. Hindi niya pwedeng... Hindi basta-basta. Hindi porket asawa mo, sabihin mo, Oo. asawa, meron kang kasalanan sa akin, nagluloko ka, huwag ka muna umalis. Hindi mo siya pwedeng pigilan, sir. Oh, hindi, tsaka wag na. Anytime, pwede siya umalis. Kahit na Hayaan mo na yan, pakawalan mo na yan, Brad. Sa lupalop ng mundo. Okay lang po. Kasi po may anak po ako. Ang inaano ko lang po isa, huwag na po siya magbabanta sa akin kasi lagi po siya nagbabantat ng... Babantay ko po talaga. May meron pa akong Meron din po siya. message sa Sir, akin. sir, lalaki ka, takot ka sa pagbabanta niya, babae siya. Hindi po, sir. Dapat kung meron mang matakot dito, babae. Ikaw lalaki, ba't ka matakot? Ang banta niya, kasi Muslim Kasi po siya. yung ano Tapos po, kung ano na pong pinapalabas niyang kaso. Kasi yung kinakatakutan niya doon. Oh. Kasi po, pag na-close po yun, magpa-penalty po siya, tapos gagastos po siya doon. At bukod pa doon sir, Sabi ko po sa kanya, nasa pag-usapan kanya kasi natin yung SIM to. card ko. Sabi niya, gagawin niya daw po ako ng kaso sa SIM card ko. Hanggang ngayon, hindi, Eh, di bigyan ko kinukuha sa niya SIM po. card mo. Alam mo, Oo. pinakamaganda na ito. Mag-usap na lang kayo ng Opo, ayos. yun na nga po. Yung ba para hindi... Si Rafi Tulpo naman kasi, hindi mo pinapakinggan yung lalaki, Rafi. Sinasabi niya nga, tinitreat siya nung babae na papasara yung something. So, itong babae gustong humuthut ng pera para hindi ipasara yung Diba? Hindi pinapakinggan ni, ito, susupot-supot din to si Rafi. Hindi niya pinapakinggan eh. Sinasabi nga ni Tropa na bina-blackmail siya nitong babae na pag hindi siya binigyan malamang, kasi pera ang gusto ng babae na to eh. Pag di siya binigyan ng pera, isusumbong siya dun sa government ng Dubai. Kaya gusto nga ni Tropa na wag paalisin to, siguro nagigets ko rin, dahil nga gusto niya magsampa kagad ng kaso para hindi makapunta yung babae doon at hindi isumbong yung sideline niya doon. Diba? Yun ang nakikita ko dito. Ito naman si Rafi, hindi pinapainggan, puro kakengko yan kasi. Maging Nakakahiya po eh. Pwede ba? Okay sa misis? Opo, nakakahiya kasi yung Okay, sige ma'am. ganyan. Ito rin kasi, problema rin ni Tropa, pag may gusto kayong sabihin kasi, na alam mong delikado sa'yo, sabihin mo kagad, lalaki ka eh.
Hindi sir, kasi may blackmail po, bina-blackmail po ako niyan. Hindi po ba illegal yung blackmail? Bina-blackmail ako na ito eh, ganito ganyan eh. Oh, gusto niyang humutut ng pera sa akin. Sabihin mo kasi, nandyan ka na eh. Ano pa eh, pinipigilan pa ni tropa eh. Ewan ko sir. Maya, doon sa kabilang booth, pag-usapan nyo yung paghiwalay nyo na maayos. Yun yung kabuuan ng video na yun. Masasabi ko pare, itong babae na to, I hope hindi ako makakita ng ganito. I hope walang lalaking makakita ng ganito na babae sa buhay nila, Brad. Because it's gonna be hell. It's gonna be sakit. Magkakasakit ka sa utak, pare. Okay? Pero for sure ako, dahil nanonood kayo ng channel ko, ilan na yung subscriber natin yan? 62,000. Kahit at least 62,000 na kalalakihan eh mapigilan kung makapasok sa ganitong klase ng relationship. Eh, okay na ako, Brad. Diba? Okay na ako. So again, bro, matutong magbasa. Okay? Ang lesson dito eh, matutong magbasa ng galaw ng tao. Huwag magmamadali sa kasal. Okay? Hanggat di nyo pa kilala yung babae, katulad na ito, 3 months lang sila, pinakasalan niya na. Alright? Number 3, have some receipts. Okay? When I say receipts, yung mga ebidensya. Okay? Ebidensya laban sa mga ulupong na babae na to. Kasi kung wala siyang ebidensya, no, malamang ito ang kinampihan ni Rafi. Pero dahil meron siyang screenshot, no, diniskartihan niya rin, may mga screenshot siya, may mga video siya. Okay, pasok. Damn. So again, shoutout sa nagbigay ng video na to, pare. Hindi ko alam kung shoutout lang. Hindi ako nagpapasalamat sa iyo kasi parang sumakit yung ulo ko rito, Brad. Okay? Sumakit yung ulo ko rito. So yeah, that's it mga pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it from me guys. This is Josh on Point. See you next time.